LPA o Invest 93W na posibleng bagyong Jacinto nakaposisyon na sa silangan ng Mindanao na may tsansang maging ika-10 bagyo ng taon. Erratic track o posibleng maglandfall sa Luzon habaga tuloy pagbuhos ng ulan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka sa ating channel, paki-like, share and subscribe para updated ka lagi sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang latest update ngayong araw ng Linggo, August 24, 2025. Ang LPA status o low pressure area na may code name na 93W na ang kondisyon nito ay LPA Invest na ngayon ay namataan sa layong na 442 kilometers silangan ng Surigao del Norte na may taglay na hangin na 28 kilometers per hour at may pagbugso na 36 kilometers per hour na may galaw na hilagang kanluran sa bilis na 5 kilometers per hour. Mahina pa pero nag-o-organize kaya posible pang maging tropical depression sa loob ng 24 to 48 hours. Kapag tuluyan itong lumakas, tatawagin itong bagyong Jacinto, ang ika-10 bagyo ng bansa ngayong taon ng 2025. Base sa ating forecast track, sa latest analysis natin, mababa pa o around 35% chance ang posibilidad na agad itong maging bagyo. Pero tuloy ang slow organization nito. Kumikilos ito pa northwest, halos stationary at inaasahang mag-skirting sa Eastern Visayas coastline, pataas ng Southern Luzon. May dalawang forecast scenario po tayo rito. Una, posibleng tumama sa Eastern Samar, Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila o Central Luzon. Ang ikalawa naman ay tatawid ng Central o Northern Luzon early next week. Mga kababayan, erratic pa rin ang track. Ibig sabihin, maari itong magbago anumang oras. Ngayon mga kababayan, baka nagtatanong kayo ano ba yung JTWC, JMA, NAVGEM at WPAC-TC forecast probability na madalas banggitin. Ito ang mga simple na malino na paliwanag. Ito po yung mga agencies na pinagkukunan natin ng database, mga weather agencies at forecast model. Ang JTWC o tinatawag nating Joint Typhoon Warning Center, ito ay nakabase sa US Navy at Air Force. Sila ang nagbabantay ng bagyo sa Pacific Ocean at Indian Ocean. Madalas silang nagbibigay ng detalyadong track at intensity forecast para sa mga bagyo. JMA naman or Japan Meteorological Agency, ito ang opisyal na weather agency ng Japan. Bukod sa pagbabantay ng panahon sa Japan, isa rin sila sa pangunahing gumagawa ng forecast para sa Pacific typhoons. Ang NAVGEM naman or Navy Global Environmental Model, isang numerical weather prediction model na ginagamit ng US Navy para itong computer simulation na tumutulong hulaan ang galaw ng bagyo at pattern ng ulan at hangin. Habang ang WPAC-TC forecast probability naman o Western Pacific Tropical Cyclone Forecast Probability, ito ang tumutukoy sa tsansa o posibilidad na ang isang LPA o Low Pressure Area or Invest System ay maging ganap na tropical depression o bagyo sa Western Pacific Region. Halimbawa, kung sinasabing 35% chance, ibig sabihin base sa model, may 3 sa bawat 10 pagkakataon na magiging bagyo ito sa loob ng 24 to 48 hours. Mga kaibigan, dako naman po tayo sa rainfall outlook ngayong weather advisory number 1. Ngayon hanggang bukas, August 24 to 25, malalakas ang ulan na mayroong 50 to 100 mm sa Masbate, Albay, Sorsogon, Biliran, Samar Provinces, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Agusan Provinces, Dinagat, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Bukas ng tanghali hanggang Martes, August 25 to 26, apektado ang Aurora, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Samar, Catanduanes. At sa Martes hanggang Miyerkules, August 26 to 27, ang Metro Manila, Aurora, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Dagdag pa ang may ulan ding mula habagat sa Western Visayas at Palawan. Mga kababayan, mukhang hindi pa tapos ang serya ng mga sama ng panahon. Kakadaan lang ng bagyong Isang o Kajiki. Ngayon naman ay si 93W na posibleng
posibleng maging bagyong Jacinto. Ang tricky dito ay erratic ang galaw. Parang driver na hindi makapagdesisyon kaliwa ba o kanan. Ibig sabihin, wag muna tayong maging kampante. Kung mapapansin ninyo, halos stationary itong si 93W o ito sinasabi nating posibleng maging bagyong Jacinto. Ang problema dyan, habang matagal na nakatambay sa dagat, mas marami itong singaw ng moisture na pwedeng magbigay ng malalakas na pag-ulan kahit hindi pa ito bagyo. Kung ikukumpara natin sa mga past track, gaya ng bagyong Rusing noong 1995 or bagyong Mina noong 2011, parehong nag-erratic muna bago dumiretso sa Luzon. Kaya posibleng talagang maulit ang ganoong pattern. Kung susundan, ang ensemble ng NAVGEM at JMA posibleng tumama sa Central Luzon o Northern Luzon, pero tandaan, hindi pa ito sinasang-ayunan ng lahat ng weather agencies. So stay tuned po tayo mga kababayan. Ito naman ang ating mga payo sa ating mga kababayan sa mga sektor ng farmers. Magtabi ng drainage sa palayan at huwag munang mag-apply ng fertilizer ngayong linggo dahil baka lusawin lamang ito ng ulan. Para sa ating mga city workers at commuters, maghanda ng alternate route lalo na sa Metro Manila at Bicol. Prone sa baha ang mga low-lying roads. At sa ating mga mag-aaral o students, huwag kalimutang i-charge ang mga gadget. Posibleng may class suspension kapag tumama ang heavy rains. At sa ating mga kababayan nating mangingisda, huwag munang pumalaot sa Eastern Seaboard o Surigao, Samar or Bicol. Mataas ang alon sa mga darating na araw. At sa ating mga kababayan na nasa bahay lang, ihanda na ang emergency go bag, tubig, flashlight, battery, gamot. Kahit erratic ang track, mas mabuti ang handa kaysa magsisi sa huli. Para sa ating daily Bible verse, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Isaiah chapter 43 verse 2. Mga kababayan, kahit gaano kalakas ang ulan o unos, tandaan natin, hindi tayo iiwan ng Diyos. May pag-asa at proteksyon pa rin tayo sa Kanya at ang ating Diyos at ipanghawakan ang Kanyang pagiging tapat sa Kanyang mga pangako. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Pag-asa DOST website www.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest na lagay ng panahon. Abangan ang mga susunod na updates mamayang gabi o bukas ng umaga. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kayong nauna sa balitang panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ingat tayong lahat!